Ngayong gabi nga pala ay kalalabas pa lang namin sa trabaho. Kaya ngayon po ay naglalakad pa lang kami sa labas ng mall. Pero bago ko ipagpatuloy itong vlog ko ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Kevs Minto at sobrang taas ng pangarap ko. Kaya naman nagsisipag ako. Itong mga oras na nga po pala na ito ay naglalakad pa lang kami sa labas ng mall. Kalalabas lang kasi namin sa trabaho kaya naman ngayon lang kami makakauwi. Kung napapansin nyo ilang araw nga din po pala akong walang upload na vlog. Medyo na busy kasi ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw kaya hindi ako nakakapag-vlog. Pero itong mga susunod na araw ay pipilitin ko na palagi akong makapag-upload. Kaya sana ay patuloy nyo pa din po akong suportahan. Papunta nga po pala kami nito sa parking ng mall. At habang papunta kami doon ay hinikab na si Jane kasi inaantok na siya. Sobrang pagod at kulang na din kasi kami sa tulog dahil sa pagtatrabaho. Pero okay lang yan dahil naniniwala naman kami na darating ang araw na magbubunga din itong lahat ng paghihirap at pagsusumikap namin. At pagdating namin sa parking ng mall, ay inayos na agad namin ang trap hall ng e-bike. Tiniklap nga pala namin ang trap hall kasi hindi naman umuulan ngayon. Madalas nga din pala kaming mag-e-bike pagpasok sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Madalas din kasing umuulan kaya naman para hindi na din hassle sa pagsusuot ng kapote kaya naman e-bike ang ginagamit namin. At matapos ko na may rolyo ang trap hall ng e-bike ay kumisathag muna ako sa baby Jane ko. Ganyan dapat tayo sa mga partner natin. Ipakita natin lagi sa kanila kung gaano natin sila kamahal. At matapos niyan ay umalis na din kami agad para naman makauwi na kami at makapagpahinga na din. Maaga na naman kasi ulit gigising kinabukasan para pumasok ulit sa trabaho. Pero ang kagandahan nga pala ngayon na nabago sa araw-araw na routine namin, ay hindi na namin ngayon pinuproblema kung ano ang kakainin namin. At hindi na din kami nagpapaikot-ikot bago umuwi para lang makahanap ng pagkain namin. Isinasakop na kasi kami nila mami at daddy sa niluluto nilang pagkain tuwing gabi. Kaya naman po malaking tulong din ito sa amin. Dati po kasi ay inaabot din kami ng ilang oras sa kapaikot-ikot sa kalsada dahil lang sa paghahanap ng kakainin namin. Sobrang hirap din po kasi talaga maghanap ng pagkain pag gabing-gabi na. Kaya ang madalas nun ay pares ang kinakain namin. Kasi pares lang din naman ang madalas mong makikitang bukas na kainan pag sobrang gabi na. Kaya naman sobrang nagpapasalamat din ako kila mami at daddy. Dahil sa kanila hindi na kami nahihirapan maghanap ng pagkain namin tuwing gabi. At bukod pa dyan nakakakain din kami ng mga pagkain na healthy. At sa aking pagdadrive ay sa di kalayuan ay may napansin akong nagtitinde ng mani. At dahil nga paborito ko ang mani kaya naman nagsabi ako kay Jane na bibili lang muna ako saglit nito. Kaya naman sinabi niya sa akin na ibili ko din daw siya kaya naman 2 mani itong binili ko. Medyo matagal na nga din pala simula nung huli akong nakakain ng ganito. Madalas kasi pag uuwi namin sa gabi ay sarado na yung mga nagtitinde ng ganito. Tapos pagpapasok naman kami sa umaga ay sarado pa din sila. Tignan nyo naman at talagang todo ngata ako ng mani dito. Talaga namang kitang-kita ang pagkasabik sa pagkain ko ng mani dito. At habang kumakain nga po kami ng mani ay umalis na din kami. Sayang kasi ang oras kung tatambay pa kami dito. Pero bago nga kami dumiretso ng uwi ay dumaan muna din kami dito sa bakery. Nagsabi kasi si Jane na gusto niya daw ng tinapay kaya naman bumili na din kami ng tasty bread dito. Malaking tasty bread na nga pala ang binili ni Jane para yung matitira ay babaunan namin bukas sa trabaho. Bibili na lang kami mamaya kila mami ng Ladies Choice para yun ang ipapalaman namin dito. Dumating na nga po pala kami dito sa tindahan nila mami at daddy. Dito kasi kami na diretso pag nauwi kami galing trabaho. Dito na din kasi kami kumakain para tutulog na lang kami pagdating sa bahay. Nauna na nga pumasok si Jane sa loob ng tindahan para makapaghanda na din siya ng kakainin namin. Habang ako naman ay kinuha ko ang mga gamit namin upang bitbitin papasok sa loob ng tindahan. Syempre gentleman tayo kaya tayo dapat ang magbubuhat ng mga mabibigat na gamit natin. At kailanman hindi natin dapat ipagawa sa kanila ang mga ganitong gawain. At pagpasok na namin sa loob ng tindahan ay inabutan namin dito si daddy na nagbabalat ng itlog ng pugo. Sinasabi niya nga dito sa amin na macho daw siya. Kaya naman todo effort siya sa pagpigil ng hininga para lumiit ang tiyan niya. At nang makahain na nga si Jane ng pagkain namin ay agad na din kaming kumain. Pritong tilapia nga pala ang nilutong ulam ngayon nila mami at daddy. Kaya naman saktong-sakto at siguradong mabubusog na naman kami ng sobra dito. Dahil kung hindi nyo po na itatanong ay isa ito sa paborito naming ulamin ni Jane. Tapos isasawsaw namin ito sa toyo na may kamatis. Ay naku po talaga namang hapit kung hapit na naman ang kain namin nito. So paano mga ma'am and sir hanggang dito na nga lang din po pala ulit itong vlog ko. Pero bago ko po tuluyang tapusin ito ay gusto ko munang magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Sana po ay wag na wag po kayong magsasawa na suportahan ako. At sa mga hindi pa po nakafollow sa akin ay pwede nyo po ba akong i-follow at pa-share na din po nitong vlog ko.
At last maraming salamat po ulit sa panonood nyo. Nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Yun lang. Bye!